Nawala lang ako ng saglit, ito lang ang nadatnan ko. Anong signal kaya ng bagyo ang dumaan dito? So, ano pa ang gagawin? Oh, anong gagawin? Huwag ka na mag-isip dyan, gawin mo na. Hindi lang yan ha, ito pa sa lamesa oh. So, anong gagawin sa mga kalat? Aba, syempre, iinisin, alam nga naman itatapo natin. Oh, isipag-sipagan, kunwari, kasi may video. Alam niyo, sa totoo lang, tinatamad talaga ako niya. Pero syempre, be, kailangan natin ng content. Sipag yarn. Kailangan ko nga ng kaunting bilis kasi susundin ko pa yung anak ko sa school. Grabe, I'm super taba na talaga. I think I wanna diet na. Yan, kakapanood mo kay Bea. So dahil pagod na ako, ayan, nabaliw na. I'm so tired na talaga. I'm gonna rest na. Huy, OA mo be. Marami ka pa talagang gagawin. So nagwalis na nga ako dito ng bahagya. Grabe, struggle ko talaga yung pagdampot ng mga bagay sa baba. Malaki na kasi yung tummy belly-bellies ko. Pagpasensyahan nyo na yung mga background dyan, sobrang kala talaga, hindi ko talaga kaya yan. Imisin yan lahat be. Kasi ngayon, ang bilis kong mapagod. Kailangan kong ingatan ang baby ko. So ito na nga, kinuha ko na yung mga kalat dun sa lamesa at huhugasan yan. Abay malamang, huhugasan, alangan naman itapon. Ayan, nabagsak ko yung camera. Ang hirap gumawa ng content, aminin nyo yan. Kaya effort talaga mga be. Sa mga small content creator dyan na kagaya ko, go lang tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ang dami mo namang sinabi. Ito na nga, hinuhugasan ko na yung mga hugasin. Ay grabe, wala na akong masabi, ano bang sasabihin ko sa inyo. At pagkatapos ko nga maghugas, nilagay ko muna itong mga nahugasan ko na sa lagayan. Ay be, kagabi pa kasi yan, hindi ko pa na ilalagay. Pagkatapos ko nga lagay sa lagayan, hinugasan ko na rin itong mga lagayan ng pinggan kasi sobrang, alam niyo na, talaga namang tinutbrushan ko yan para makuha yung dumi sa sulok-sulok. Ay aba, toothbrush ko pa nga ata siguro yan. Charot lang. O baka maniwala kayo dyan ha. At tapos ko na nga linisin yun at sinabay ko na rin dito punasan yung kusina ko. Diyos ko, sobrang mamantika. Later na tong mga bote at ako magsusundo pa sa anak ko. At sa wakas, tapos na rin ako maglinis. O diba, tapos na, go! Tulala si Buntis kasi kakagising lang niya. Nagising siya dahil sobrang init. Paano ba naman hindi mag-init? Tingnan niyo kung anong oras na siya nagising. O diba, tanghali na? Dahil nga gutom na siya, binuksan niya na yung double door niyang ref. At lang ito ang nakita niya. Wow, puro yelo. May nakita nga siya ditong isda na mas matigas pa sa ulo niya. Siyempre, papalambutin pa. Pwede na ba na siya magluto? Humanap siya ng iba dito sa baba ng ref at may nakita siya. At talaga namang numiningning ang kanyang mga mata. At ito nga ang nakita niya, 200 years na siya dito sa ref, pero pwede pa to. Pero syempre, kailangan natin siguraduhin kung okay pa ba to o hindi na. Pero, kere pa yan. Kaya kinuha ko na nga yung pangmalakasan naming kawali at ininit ko na yung mantika. Okay na to. Ipapangat nga pala siya natin, pangatlong init. At hintayin nga natin siyang uminit ng mga 2 araw. And after 2 days, ito na siya. Okay na siguro to. Mainit na siguro to. Okay na to. Hahangyain na nga natin siya at baka masunog pa. Sayang wala tayong ulam. At ito na. Tara, mainit na yung ating pangatlong init. Tuman mo, kakain na tayo. So, kakain na sana ko ng pagtingin ko ng kanin. Bahaw be. May kanin nga. Bahaw naman. Pero syempre, dahil tinatamad tayo magluto, iti-check muna natin yan kung pwede pa. So, dahil hindi naman ako maarte, okay pa yan, okay pa yan. Kukuha na sana ako ng pinggan, pero pagtingin ko, puro hugasin. Aray ko. So, dahil wala tayong makakain kaya no choice tayo, dito na lang tayo kakain sa mangkok. At sasandakin ko na nga ang pangmalakasan kong bahaw na kanin. Double check, okay pa. At dahil nga diet na tayo ngayon, ito na lang munang ating kakainin kanin. Dahil sobrang gutom na at may nakalimutan nga ako dito. Buti na lang naisipan ko. Yung gravy nga pala. Oops, yung Red Horse, yung gravy ito. So dahil nga malamig yung gravy, nagdalawang isip ako kung iinitin ko pa ba o hindi na. Pero okay, okay na yan. Huwag na natin initin, pwede na yan. So kain na. Alam nyo, sa panahon ngayon, kailangan na natin magtipid ng pagkain. So walang arte-arte na dyan, kung bahaw pa dyan. Hanggat pwede pang kainin, pwede pa. Wag lang yung may lasa na at maasim-asim na ay baka naman sumakit ang tiyan natin sa sobrang katipiran. Double check ang gravy, okay pa. So kainan na tayo. Habang kumakain nga ako dito ay may batang dumating. Ayan na, nahuli na ako ni Madam. Kain, Madam.